ang tunay na ekonomikong pagbagsak ng China. Sa China, tuluyan nang nagsara ang pinakamalaking developer ng bansa, ang kumpanyang Evergrande, na nagmarka ng pagtatapos ng panahon ng construction boom, na tiyak na makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Noong Lunes, tuluyan nang inalis ng Hong Kong Stock Exchange ang kumpanyang China Evergrande sa kanilang listahan. Isa ito sa pinakamalalaking delisting sa halaga at dami nitong mga nakaraang taon. Ayon sa mga pahayagang pangnegosyo, isinara na ng stock exchange ang shares ng developer na naging simbolo ng pagbagsak ng Chinese mortgage at construction bubble at nagdulot ng malaking pagkalugi sa mamumuhunan. Ang delisting ng Evergrande ay nagtatapos sa isang magulong yugto para sa merkado, sa politika at para sa milyon-milyong Tsino na nag-impok ng kanilang ipon sa mismong mga metro kwadrado na yon. At higit pa rito, malaki ang magiging epekto nito ngayon sa ekonomiya ng China dahil ang sektor ng construction at real estate sa China ay nagbibigay ng halos 1/4 ng gross domestic product ng bansa at ang sektor na ito ay talagang bumagsak. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buong kwento at kung tungkol saan ito. Sa madaling sabi, itatala natin kung ano talaga ang nangyari at bakit ngayon ito nangyari at ibabalik natin ang kronolohiya. Mula sa 30 pulang linya noong 2020 desisyon ng korte sa likidasyon hanggang sa pagtanggal sa listahan ng Evergrande. Tatalakayin natin kung paano nagkaroon ng malaking butas sa ekonomiya ng China ang Evergrande. Mula sa mga bangko, lokal na budget hanggang demand ng sambahayan. At ano ang ibig sabihin ng katapusan para sa direksyon ng Beijing na nauwi sa pagbagsak? Ayan, naaalala ko, marami ang nagsulat sa mga komento na parang, ano na nga ba ang nangyari sa Evergrande? Yung mga sumubaybay, siguradong naaalala nila ang kwentong ito. Kaya ako si Alexi Pichi. Ngayon ay ika-27 ng Agosto sa kalendaryo. Himay-himayin natin ang buong sitwasyong ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, i-like, mag-iwan ng komento, at i-follow din ang aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kaya, ano ang nangyari ngayon at bakit ngayon mismo? Formal, diretso lang ang lahat. Kinansela ng Hong Kong Stock Exchange ang paglista ng shares ng China Evergrande Group simula Agosto 28 matapos ang 18 buwang tigil kalakal. Ipinag-freeze ang mga ito nang maglabas ng desisyon ang korte sa Hong Kong tungkol sa likidasyon ng kumpanya noong Enero 2024. Hindi na ibalik ang shares sa kalakalan ng 18 buwan. Tinapos ng stock exchange ang delisting at isinara ang isa sa pinakamalaking SGA ng pabahay sa China. Kinumpirma ng kumpanya na hindi nila aapela ang desisyon ng stock exchange. Sa abiso ng stock exchange, binanggit ang tuyo at diretsong dahilan. Hindi natugunan ng kumpanya ang mga kinakailangan para sa muling pagsisimula ng kalakalan. Ngayon, bumabalik tayo sa pinagmulan. Disyembre 2020. Ipinatupad ng mga regulator ng China ang tinaguriang 30 pulang linya, isang serye ng mahigpit na limitasyon sa utang ng mga developer upang mapigilan ang labis na pangungutang sa industriya. Ang totoo, ang China ay pinamumunuan ng komunistang pamahalaan. Nagpasya sila na pwedeng magpamigay ng napakalalaking pautang sa kahit anong kumpanya para lumikha ng boom sa merkado, hindi lang sa real estate. At sa ganitong paraan, inasahan nila na sasabog ang ekonomiya na para bang lilipad ito papuntang kalawakan. Pero ang nangyari, napakarami ang kumuha ng mga pautang na ito at pagkatapos ay nagsimulang pumutok ang mga bula. Sabi ng mga ekonomista, binago ng mga patakaran ang paraan ng pagkuha ng pondo. Ang mga lumabag sa lahat ng 3 threshold ng Evergrande, una sa lahat ay nawalan ng kakayahang magdagdag pa ng utang. Sunod ay ang pabago-bagong sitwasyon noong 2021. Una, nagbabala ang Evergrande sa likwididad, sumunod ang pagkabigong magbayad ng offshore bonds at tuluyang naapektuhan ang buong real estate sector ng krisis. Simula 2021 ang mga developer na bumubuo ng hanggang 40% ng bentahan ng pabahay sa China ay nag-default. Sa China, natitigil ang mga konstruksyon, di nababayaran ang benta at supplier, at humihinto ang sektor ng konstruksyon. Talagang nasa tuktok ng pagbagsak. 2022, 2023 ito na ang pinakamalalang pagbagsak. Pag-alis ng auditor, muling pagsusuri ng asset, kasong kriminal at house arrest ng tagapagtatag ng Evergrande na si Huey Kajanya. Lumilitaw ang mga detalye na pinalalaki ang mga numero sa mga ulat. Kasabay nito, iisa lang ang nakikita ng merkado. Ibig sabihin, ito ay malalaking subdibisyon na hindi pa tapos at malamang hindi na matatapos.
Milyon-milyong mamimili ang hindi makukuha ang susi ng kanilang apartment dahil natigil ang konstruksyon. Noong panahong iyon, tinaya ang sitwasyon na may humigit kumulang 20 milyong hindi pa natatapos na mga apartment sa buong bansa. Hindi lang sa Evergrande galing ang 20M apartment, ito na ang kasukdulan. Noong Enero 29, 2024 inutusan ng mataas na hukuman ng Hong Kong na i-liquidate ang China Evergrande Group. Itinuturing na nabigo ang mga pagtatangkang mag-restructure. Sa parehong araw, itinigil ng stock exchange ang kalakalan hindi lang sa kumpanya ng ina, kundi pati sa Evergrande New Energy Vehicle at Evergrande Property Service na subsidiary. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang 18 buwang pagbibilang patungo sa delisting na naganap ngayon. Malinaw at hindi kanais-nais ang resulta para sa mga mamumuhunan. Sa rurok nito, umabot sa humigit kumulang 51 bilyong dolyar ang kapitalisasyon ng Evergrande. Pagdating ng pagtigil ng kalakalan ngayong linggo, daan-daang milyon na lang ito. Isa pa. Ang kapitalisasyon ng kumpanyang Evergrande sa rurok nito ay 51 bilyong dolyar. Sa ngayon, tinatayang nasa 282 milyong dolyar na lang ito. Ngayon, na-delist na sila kaya wala na ang kumpanya. Tuluyan na itong bumagsak. Mas malala ang sitwasyon para sa offshore na nagpapautang. Sa 18 buwan, 255 milyong dolyar lang ang naibenta ng mga tagalikida kumpara sa 45 bilyong dolyar na utang na inangkin. Gaya ng alam nyo, parang alikabok lang yan. Naglaho na ang ilusyon na agad mabebenta ang hindi likidong ari-arian ng Evergrande at magkakaroon ng sapat na pera para sa lahat ng nagpautang. Maganda ang naisulat ng Financial Times. Sa listahan ng liquidator, may natuklasang Monet na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, pero maliit lang ang mababawi sa mga obligasyon. Tinawag ng dyaryo itong mahalagang sandali para sa real estate sector. Naging checkpoint ang pagbagsak ng pinakamalaking pribadong developer. Kaya isinama ng mga offshore holder ang halos zero na kabayaran sa presyo. Ibig sabihin, bumagsak na ang tiwala sa mga Chinese developer. Ngayon, mas malawak na tanong, paano ito nakakaapekto sa ekonomiya ng China? Simulan natin sa malinaw pero mahalaga. Ito ang laki ng sektor ng real estate sa China. Ayon sa pagtataya ng International Monetary Fund at iba pang mga institusyon, ang real estate, direkta at sa pamamagitan ng mga kaugnay na industriya, ay nagbibigay ng hanggang 1/4 ng ekonomiya ng China. Susunod, babanggitin ko ang pahayag ng International Monetary Fund. Ang real estate ay hanggang 20% ng direktang bahagi at mas malaki pa, kasama ang mga multiplier. Mas simple ang pahayag ng mga analyst ng Breaking Views. Ang sektor ng real estate ang bumubuhat ng 1/4 ng gross domestic product ng China. Kapag bumagsak ang ganitong higante, 3 antas ang naaapektuhan. Una, ang mga sambahayan, ang mga karaniwang Chino. Sa China, ang pabahay ang pangunahing taguan ng ipon ng pamilya. Ibig sabihin, dito nila ini-invest ang kanilang pera. Ang pagkawala ng tiwala sa developers ay nagdudulot ng pag-iingat sa mamimili at pagbaba ng presyo sa second at third tier cities. Hindi na rin nakakatulong ang paunang bentahan. Sino pa ang magbabayad kada metro kwadrado kung parang lottery na lang ang susi? Sa totoo lang, hindi sigurado na kapag nag-invest ka sa pagpapatayo ng bahay ay may makukuha ka pa talaga balang araw. At ang pangalawa, ito ay ang mga lokal na budget. Ang pagbebenta ng lupa ang pangunahing kita ng probinsya. Ngunit unti-unting nawawala ang interes ng mga developer, bumababa ang kita, lumalaki ang utang, at naapektuhan pati mga plataporma ng pagpopondo. Ang pangatlo ay ang mga bangko. Maliit lang ang pagkaantala sa bayad, pero hirap kumita ang mga bangko. Bumaba ang margin at mahina ang demand sa pautang, kaya humina ang sektor ng bangko. Ibang sakit pa ang mga hindi natapos na proyekto. Hindi lang ito tungkol sa mga nalokong mamimili. Ito ay mga na-freeze na construction site, nasirang supply chain, at mga nawalang trabaho. Uulitin ko, may halos 20 milyong hindi pa natatapos na apartment sa bansa. Sobrang dami nito. At para lang matapos at maipasa ang mga nabentang 20 milyong apartment, kailangan ng daan-daan at daan-daang bilyong dolyar. Opisyal na mas mababa na sa 300 milyon ang natitira sa Evergrande. Habang ginagamit ng Beijing ang mga rate, mortgage at espesyal na pondo para tapusin ang konstruksyon, hindi pantay ang epekto nito sa buong bansa. At dito tayo bumabalik sa delisting na nangyari ngayon. Alam mo, hindi lang ito basta isa pang balita. Ito na ang opisyal na pagsasara ng pinto.
Ito ay isang senyales sa merkado na walang magiging pagsagip para sa partikular na grupong ito. Tinatala ng mga offshore na may hawak ang kanilang pagkalugi. Ang mga patakaran ng gobyerno ay patuloy na tumutungo sa mahaba at nakakapagod na tinatawag na sanitasyon ng sektor. Ibinaba ng pandaigdigang pondo ng pananalapi ang forecast ng paglago ng China sa 4% para sa 2025. Partikular nilang binanggit na ang matagalang presyon mula sa sektor ng real estate ay magiging napakalaki. Paano tinutugunan ng Beijing ang problemang ito? Sa 2 taon, 2 dosenang hakbang ang ginawa, tulad ng pagbaba ng minimum na mortgage interest rate at paunang bayad at pagpapaluwag sa pagbili ng pangalawang bahay. Mga kota ng bangko para sa pagpapautang sa mga developer, espesyal na refinancing lines para tapusin ang mga hindi pa natatapos na proyekto, at mga pilot project para bilhin ang sobrang mga bahay para paupahan. Nagdedebate ang mga regulator kung dapat mag-imprenta ng pera para iligtas ang lahat o linisin ang bad assets at tanggapin ang mas maliit na papel ng real estate sector sa ekonomiya. Ano ang nangyayari sa mga mamumuhunan at bakit? Mahalaga ito para sa Ukraine, European Union at Estados Unidos dahil tinitingnan nila ang China bilang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Una, ang pagdelist ay nag-aalis ng huling pag-asa para sa muling pagbangon ng kalakalan at pag-unlad ng ekonomiya. Pangalawa, ang mga kaso sa korte ay dadaan na sa mahabang offshore na proseso kung saan prioridad ang onshore na nagpapautang at bumibili ng bahay. Ang offshore na may hawak ay nasa huli at malamang hindi na mabawi ang pera nila. Ano ang palagay ninyo tungkol dito? Sa tingin ninyo, may tiwala pa ba kayong mamuhunan sa ekonomiya ng China o wala na? Pangatlo, isa pa, kalokohan pa rin ito. Ang pagdelist ay parang pagtatakip lang sa problema, pero tuloy pa rin ang drama sa utang ng sektor. Ibig sabihin, inamin na ng China na bumagsak na ang sektor ng real estate. Mayroon bang kahit anong positibong bahagi dito para sa Beijing? Nakakagulat man, meron. Ang sakit ay nakatuon sa pribadong sektor tulad ng Evergrande at mayroon pang Country Garden. Mga pribadong developer pa rin ang mga ito. Nagbibigay ito ng oportunidad sa mga kumpanyang pag-aari ng estado tulad ng Vanke, Poly at China Overseas. At ngayon, ang mga kumpanyang ito ng gobyerno ang susubok kumuha ng mga likidong asset at lilinisin ang mga problema. Pero, gaya ng naiintindihan ninyo, hindi ito mabilis na proseso. Sa katunayan, ang China mismo ang nagbigay ng mga pautang sa mga kumpanyang tulad ng Evergrande. Inamin nila ang pagkabigo at ngayon, mapipilitan silang lutasin ang mga problemang ito gamit ang pondo ng gobyerno. Pero ang problema, hindi na naniniwala ang mga mamimili na kailangang bumili ng kondo bago matapos ito. Muli, pagkatapos ng likidasyon ng Evergrande sa China, mayroong 20 milyong hindi pa tapos na mga apartment sa China, mga parisukat na metro na naman. Hindi lang ito asset, parang panlipunang kontrata rin. Hindi maibabalik ang tiwala hanggat hindi pa nagiging susi ng apartment ang mga hindi pa tapos na gusali. Ngayon, ang pangunahing key performance indicator ng Beijing ay hindi na pagtaas ng presyo, kundi dami ng natapos na proyekto at bilis ng pagkuha ng susi. Ibig sabihin nito, kailangan talagang ibaba ng husto ang mga presyo. Basta lang kahit papaano ay subukang bawasan ang panik na ito at ang pagtanggal sa listahan ng laro. Ang malaking ekonomikong bula ng China sa kasalukuyan. Sa halimbawa ni Jones, si Murnau ito, pero mahalagang maintindihan na para sa ekonomiya, hindi ito ang katapusan. Isa itong mahabang pagkukumpuni. Nakasalalay sa bilis ng pagtatapos ng milyon-milyong apartment at pag-alis ng masasamang asset kung magiging malambot ang paglapag ng pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. O baka makakita pa tayo ng ilan pa. Alam mo, yung pinakamalaking delisting sa loob ng maraming taon, kagaya ng nangyari sa Evergrande. Kaya malinaw na ito ay isang dagok sa ekonomiya ng China. Yung mga sumusubaybay sa kwento ng Evergrande, ayan, inabutan na rin nila ang katapusan ng kwentong ito. Dito, tuldok ang ilalagay ko. Hindi tutuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yan lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Paalam.